Mga kababayan, mabuhay! Ako si Len ng hashtag Walk with Lan at ito ang ating special na episode sa hashtag Walk with Lan. Sa gitna ng mga balitang parang comics na gawa ng mga dayuhang prankster, narito tayo upang suriin ang kwento ni Vitali Sororji, ang Russian-American vlogger na naging undesirable alien sa ating bayan. Deported na siya pabalik sa Russia courtesy of our Bureau of Immigration. Pero bago tayo sumubsob sa mga detalye, parang script ng isang masamang prank video, hayaan niyong batiin ko kayo lahat. Shoutout sa ating mga taga-Pilipinas. Kayo ang pundasyon ng ating lipunan, ang mga tunay na bayani na nakikipaglaban araw-araw sa United States of America, Canada, Australia, United Kingdom, Hong Kong, United Arab Emirates, Denmark, Japan at Italy. Mga OFWs at kabataan dyan, salamat sa pagtsatsagaan ninyo ha. Kayo ang nagpapatunay na ang Pinoy spirit ay walang hangganan. Kung ako'y nasa abroad at nakaranas ng pang-aapi mula sa dayuhan, itong episode na ito ay para sa inyo upang ipaalala na ang hustisya ay para sa lahat. Mga kawok, sa gitna ng kasinungalingan, ang katotohanan ang unang dinudurog. Pero kasama kayo, ha? Mga kawok, kaya nating itindig ang tama. Sumali na sa aking YouTube channel membership. Sama-sama, panatilihin nating malaya at walang takot ang boses natin para sa bayan. Salamat sa inyong solid na suporta. Mag-subscribe na sa hashtag WalkWithLan, YouTube channel membership at maging bahagi ng ating masiglang laban. Hashtag laban para sa katotohanan. Hashtag WalkWithLan. Ngayon, mga kababayan, suriin natin si Vitali, si Vitali na vlogger. Hindi ko ma-pronounce yung family name. Isang Russian-American na ipinanganak sa Morsmark, Russia, noong March 8, 1992. Bata pa pala to, no? Grabe. Lumipat siya sa Estados Unidos bilang teenager at naging sikat sa YouTube sa kanyang channel na Vital CD TV na may milyon-milyong subscribers. So, chinek ko po kanina, 10.1 million subscribers. Baka nga may mga nawala na dyan, no? Hindi, kasi 8 months po siya nakulong. Ang kanyang content, Franks, yung mga harmless daw na biro na madalas ay nakaka-offend, pero sa Pilipinas, ito ay naging krimen. Siyempre, may napanood nga ako video niya, no? Hinahalikan niya mga chicks. Okay, ha? Konting satire po tayo, no? Parang si Vitali ay isang bubwit na nag-iisip na ang mundo ay kanyang playground. Tulad ng special na balita sa DZRH, may blind item ako. Isang dayuhang vlogger, nag-iisip na ang mga Pinoy props lang sa kanyang video, pero sa huli siya ang naging punchline ng hustisya. Witty, di ba? Pero critically, ito ay nagpapakita ng colonial mentality na buhay pa rin. Dayuhan na nag-iisip na superior sila o nakulong tuloy siya. No? Si Vitali ay dumating sa Pilipinas at sa April 3, 2025, nagsimula ang kanyang prank spree sa Bonifacio Global City, BGC, Taguig. Sa kanyang live stream sa Kick platform, hinaharas niya ang isang security guard. Sumisigaw ng masasamang salita sa isang matandang Pinay na may face mask, ninakaw ang electric fan mula sa isang restaurant at kinuha ang isang tricycle na nag-iwan sa daan na kalaunan ay binangga sa isang jeepney. Mayroon ding attempted theft at pag-post ng fake reviews sa local businesses. Grabe, mga kababayan, ito ang content creation o simpleng pang-aapi. Isipin ninyo mga kabataan, kayo na nasa social media araw-araw, ano ang aral dito? Ang viral fame ay hindi lisensya para mang-api. Para sa mga OFWs dyan sa UAE o Japan na madalas na nakakaranas ng discrimination, ito ay paalala na ang prespeto ay two-way street. Shoutout ulit mga taga-Canada at Australia, kayo na nagtatrabaho ng husto abroad. Salamat sa inyong comments at shares. Mag-subscribe na para sa higit pang ganitong in-depth analysis. Ngayon suriin natin ang factual timeline. Noong April 3, 2025, inaresto si Vitali ng BI Intelligence Operatives sa isang hotel sa Pasay City. Unjust vexation, 3 counts, alarm and scandal, theft at public harassment. Sa inquest proceedings, umamin siya sa acts of harassment. Bail, denied ng immigration. Detained siya sa BI Warden's Facility sa Camp Bagong Diwa, Bikutan, Taguig for 9 months.
Mga kababayan, ito ay hindi biro. Sa loob ng detection, may reports na nag-plead ang kanyang legal team para sa mental health reasons, pero ang korte ay nanindigan. Parang sa DZRH no, days ito ay tulad ng isang social drama, isang undesirable alien na nag-iisip na ang Pilipinas ay kanyang personal circus, pero ang circus master ay ang BI. Yan, Bureau of Immigration. Kung si Vitaly ay prank king, bakit hindi niya na prank ang Philippine laws? Dahil ang batas natin ay hindi joke. In-depth analysis tayo ha. Ito ay nagpapakita ng problema sa foreign influencers. Ha? Sa Pilipinas, mayroon tayong Republic Act number 562 o Alien Registration Act. At ang BI ay may kapangyarihan na i-declare ang isang dayuhan bilang undesirable kung sila ay nag-violate ng morals o public policy. Kaya critically ha, bakit kailangan pang maging viral bago kumilos? Para sa mga kabataan, ito ay lesson sa digital ethics. Ang content mo ay may consequences. Para sa mga OFWs ha, sa Hong Kong o UK na madalas ay under immigration scrutiny, ito ay victory na ang hustisya ay pantay-pantay. Mga kawok, kung nagustuhan ninyo ito ha, hit that subscribe button na at join our membership para sa mga exclusive content. Noong December 17, 2025, in-order ang deportation ni Vitaly ng BI Board of Commissioners declared as undesirable alien, meaning persona non grata. Blacklisted pa siya, so banned forever sa Pilipinas. Sa January 17, 2026, lumipad siya sa Air Aero flight patungong Irkutsk, Russia. Edad niya 33, Russian-American siya pero deported sa Russia, perhaps dahil sa kanyang citizenship status. Ayon sa Bureau of Immigration Commissioner Joel Anthony Viado, ito ay end ng kanyang 9-month detention. Okay? May criminal cases siya sa Taguig Regional Trial Court pero served na ang sentence. Parang blind item ha, isang vlogger na nag-iisip na ang BGC ay kanyang kingdom pero sa huli, ang kanyang flight ticket ay one way to Siberia. Ito ay nagpapakita ng sovereignty sa Pilipinas. Ito ay nagpapakita no? Ng sovereignty ng Pilipinas, hindi tayo playground ng dayuhan. Okay, ha? Mga kabataan, gamitin ang social media para sa good, hindi para sa harm. Para sa mga OFW sa Denmark o Italy, ito ay reminder na protektahan ang sariling karapatan abroad. Mga taga-United States at Japan, salamat sa inyong suporta. Mag-subscribe para sa higit pang kwento tulad nito. Ngayon, mga kababayan, ha, suriin natin ang mas malalim na implications. Critically ha, bakit maraming foreign vloggers ang nag-iisip na okay ang mangharas para sa views? Ito ay sintomas ng global inequality, ang white privilege o dayuhang arrogance. Tulad ng Damdaming Bayan, ito ay parang isang espesyal na balita. May buwit na nagsabi na ang susunod na Vitaly ay nasa Negros na. Pero ang BI ay handa. Kung ang Frank ay krimen, bakit hindi i-prank ang sarili nila sa kanilang bansa? No? Yan. Para sa mga kabataan, no? Okay, ha? Para sa mga OFWs na madalas ay haras abroad, ito ay justice served. Sa UAE o Canada, kayo ay ambassadors ng Pilipinas. Ipakita ang respeto para makatanggap din. Gamitin ang tech para empower ha, hindi degrade. Ayon sa reports, ang viral videos ni Vitaly ay nag-generate ng millions of views, pero ang cost, kanyang freedom. Mga kawok ha, report ang ganitong incidents at subscribe na para sa updates. Sa uli, ang kwento ni Vitaly ay paalala. Ang Pilipinas ay hindi joke. Deported siya dahil sa kanyang actions at ito ay tagumpay sa hustisya. Final shoutouts tayo ha sa Pilipinas, US, Canada, Australia, UK, Hong Kong, UAE, Denmark, Japan, Italy. Kayo ang dahilan kung bakit patuloy ang laban na ito. Mga kababayan, sa gitna ng kasinungalingan, ang katotohanan ang unang dinudurog. Pero kasama kayo mga kawok, kaya nating itindig ang tama. Sumali na sa aking YouTube channel membership. Sama-sama, panatilihin nating malaya at walang takot ang boses natin para sa bayan. Salamat sa inyong solid na suporta. Mag-subscribe na sa #WalkWithLan YouTube channel membership at maging bahagi ng ating masiglang laban. #Laban para sa katotohanan. #WalkWithLan.